Naranasan mo na ba yung ginawa mo na ang lahat? Nag-effort ka, naging mabait, laging nandyan. Pero parang hindi ka pa rin pinapansin o pinapahalagahan. Ikaw yung laging unang tumutulong. Pero sa huli, ikaw pa rin ang hindi inuuna. Masakit, di ba? Nakakapagod yung feeling na kahit anong gawin mong kabutihan, parang hindi sapat. Lalo na kung galing pa sa taong malapit sa'yo, kaibigan, pamilya, o partner. Parang wala ka lang sa kanila. Pero ayon sa Stoic philosophy, huwag tayong umasa na palaging mapapansin o marirecognize ng iba. Dahil hindi natin kontrolado ang pagtingin nila sa atin. Kapag doon mo ibinase ang halaga mo, madalas ka lang masasaktan. Pero may magandang balita. May mga paraan para makita ng tao ang tunay mong halaga. Hindi mo kailangang magmakaawa para lang unahin ka. Pwede mong itaas ang standard mo at baguhin ang approach mo. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 9 na sikretong paraan na ginagamit ng mga taong alam kung paano tratuhin ang sarili nila. At dahil dito, sila ang nagiging priority ng ibang tao kahit hindi nila ito hinihingi. Pero tandaan, mahalaga ang bawat step. Kapag may nilaktawan ka, baka hindi mo makuha ang buong epekto. Kaya panoorin mo ang video hanggang dulo. Kung handa ka na para sa pagbabago, tara na, simulan na natin. Number 1. Iparamdam mong pwede ka nilang mawala. Isa sa pinaka-epektibong paraan para mapansin at pahalagahan ka ng isang tao ay ang iparamdam sa kanila na pwede kang mawala. Bakit ito gumagana? Kasi ang tao, mas natatakot mawala ang meron na sila kaysa ma-excite sa bagong darating. Kapag alam nilang palagi kang nandyan, wala silang takot na mawala ka. Kaya minsan, hindi ka nila gaanong pinapansin. Pero kapag na-feel nilang unti-unti kang lumalayo, doon nila nare-realize ang halaga mo. Parang ganito, araw-araw mo nang nakikita ang isang bagay sa bahay nyo. Parang normal lang. Pero kapag bigla itong nawala, doon mo lang mapapansin na mahalaga pala ito sa'yo. Ganon din sa relasyon. Kung palagi kang available, predictable, at madaling kausap, madali ka ring baliwalain. Paano ito gawin? Una, umiwas muna. Bawasan ang messages. Huwag agad mag-reply. Huwag ka munang mag-update ng lahat ng ginagawa mo. Iparamdam mong may ibang bagay kang inaasikaso. Pangalawa, maging abala. Mag-focus sa sarili. Gawin ang mga gusto mong gawin, balikan ang hobbies mo, at kausapin ang ibang tao. Kapag nakita nilang masaya ka kahit wala sila, mas maiintriga sila sa'yo. Pangatlo, mag-focus sa sarili. Ayusin ang routine mo. Unahin ang sarili mong kaligayahan. Kapag nakita nila na inuuna mo ang sarili mo, magtatanong sila, bakit parang nagbago siya? At kapag natanong na nila yan, ibig sabihin, napansin na nila ang pagkawala mo. Paalala lang, huwag sobra. Kapag sobrang layo mo, baka isipin nilang ayaw mo na talaga. Balance lang. Huwag laging present, pero huwag din laging absent. Ano ang goal nito? Hindi para manipulahin ang tao, kundi para turuan silang pahalagahan ka. Minsan kasi, kailangan mo munang umatras para makita nila kung gaano ka kahalaga sa buhay nila. Tandaan, kapag hindi nila napapansin ang pagkawala mo, baka hindi ka talaga mahalaga sa kanila. Pero kung kaunting distansya pa lang, ramdam na nila, ibig sabihin, mahalaga ka. At yan ang unang hakbang para unahin ka nila. Number 2, huwag kang laging available. Alam mo ba kung bakit minsan hindi ka pinapahalagahan ng ibang tao? Dahil palagi kang available. Oo, totoo. Kapag alam ng isang tao na kahit kailan nila gustuhin, andyan ka lang, madali ka nilang i-take for granted. Isipin mo na lang, mas na-appreciate ba natin ang araw-araw nating pagkain sa mesa? O yung mga pagkaing bihira lang pero espesyal? Siyempre, yung bihira, ganun din sa tao. Kung palagi kang nariyan, nawawala ang sense of value. Kaya minsan, kahit gaano ka ka-sincere o ka-loyal, hindi ka pa rin inuuna. Paano mo ito maiiwasan? Una, magkaroon ng sariling oras. Hindi mo kailangang palaging available para sa kanila. Maglaan ka ng oras para sa sarili mo, sa hobbies mo, sa pamilya mo, sa pangarap mo. Kapag nakita nilang abala ka at may sariling buhay, mas marirealize nila na hindi lang sila ang mundo mo. Pangalawa, mag-set ng boundaries. Kung sanay silang mag-message sa'yo kahit anong oras at sasagot ka agad, simulan mo nang baguhin yon. Hindi mo kailangang maging rude, pero iparamdam mong hindi ka laging on-call. Halimbawa, kung gabi na at oras mo na para magpahinga, huwag ka nang sumagot. Matuto kang mag-reply kapag handa ka na. Pangatlo, huwag kang laging yes. Kapag palagi kang sumasang-ayon o laging available sa bawat imbitasyon o pabor, nawawala ang thrill. Minsan, okay lang na tumanggi,
Hindi mo kailangang palaging i-please ang lahat. Kapag natutunan mong sabihin ang salitang hindi muna, mas matututo rin silang rumespeto sa oras mo. Pang-apat, ipakita mong may ginagawa ka. Hindi mo kailangang i-post lahat online, pero iparamdam mong busy ka rin. Kapag alam nilang may direksyon ang buhay mo at hindi ka nakatali lang sa kanila, mas gugustuhin nilang maging bahagi ng mundo mo kasi alam nilang hindi ka madaling makuha. Ano ang epekto nito? Kapag hindi ka laging available, nagkakaroon ng mystery at value ang presence mo. Parang sinasabi mo sa kanila, mahalaga rin ako, may buhay ako na umiikot kahit wala kayo. At doon nila mararamdaman na hindi ka dapat balewalain. Ang Stoic philosophy ay nagtuturo sa atin na i-prioritize ang sarili nating kapakanan at oras. Hindi ito pagiging selfish, ito ay self-respect. Kapag pinapakita mong marunong kang magbigay ng oras sa sarili mo, mas madali kang respetuhin ng iba. At kapag may respeto na sila sa iyo, unti-unti ka na ring magiging priority sa buhay nila. Hindi dahil palagi kang available, kundi dahil pinili nilang unahin ka. Number 3. Panatilihin ang kaunting misteryo. Gusto mong maging interesting sa paningin ng ibang tao? Isa sa pinakamabisang paraan ay ito. Huwag mong ibigay lahat ng detalye tungkol sa sarili mo agad-agad. Bakit? Kasi likas sa tao ang pagka-curious. Mas naa-attract tayo sa mga bagay na may konting hiwaga. Kapag alam na natin agad ang lahat, nawawala ang excitement. Pero kapag may tinatago ka ng kaunti, yung tipong may something sa kanya, mas naiintriga sila. Mas gusto ka nilang makilala. Ang sekreto? Mag-iwan ng tanong sa isip nila. Paano mo ito magagawa? Una, huwag kang open book agad. Kapag may nakilala kang bago, huwag mo agad ikwento buong buhay mo. Hindi mo kailangang sabihin kung anong nangyari sa iyo mula pagkabata, lahat ng trauma mo, o detalye ng love life mo. Mag-share ka lang ng sapat. Yung sapat para maging comfortable sila, pero hindi lahat-lahat. Pangalawa, sagutin mo ng simple, pero may lalim. Halimbawa, kapag tinanong ka kung anong ginagawa mo sa free time, pwede mong sabihing, minsan nagbabasa, minsan may mga sinusulat ako. Kailangan ko rin kasi ng peace minsan. Hindi mo sinabi lahat, pero nagbigay ka ng clue na malalim kang tao. At ayon na, magtatanong sila ulit. Anong sinusulat mo? Anong binabasa mo? Mission accomplished. Pangatlo, iwasan ang oversharing sa social media. Kung araw-araw kang nagpo-post ng lahat ng ginagawa mo, mula sa pagkain mo hanggang sa nararamdaman mo, nawawala ang misteryo. Hindi mo kailangang i-announce lahat. Pwede ka pa ring maging active, pero piliin mo kung ano lang ang ibabahagi. Pang-apat, bigyan mo sila ng cliffhanger, parang teleserye. Kapag bitin ang eksena, mas gusto mong abangan yung susunod. Ganon din sa pag-uusap. Kapag bitin ang usapan, mas gusto ka nilang kausapin ulit. Huwag mong ubusin lahat sa unang kwentuhan. Ano ang epekto nito? Kapag may kaunting misteryo sa'yo, mas tumitibay ang interes ng tao. Hindi dahil nagsisinungaling ka o nagtatago ng mahalagang bagay, kundi dahil marunong kang mag-ingat sa sarili mong buhay. At tandaan, ang taong hindi agad nagbibigay ng lahat, mas pinapahalagahan. Mas gusto silang kilalanin, mas inaalagaan ang relasyon, at mas iniisip ng iba kung paano mapapalapit sa kanila. Sa Stoic philosophy, may aral tayong tinatawag na inner fortress. Ito yung idea na hindi mo dapat isapubliko lahat ng nasa loob mo. Dapat may bahagi ng sarili mo na para lang sa'yo. Doon nanggagaling ang dignity at self-control. At kapag nakita ito ng ibang tao, mas lalo ka nilang nirerespeto. Hindi dahil madaldal ka, kundi dahil alam mong hindi lahat kailangang malaman agad. Number 4. Hayaan mong mag-invest sila sa'yo. Isa sa mga hindi alam ng karamihan ay ito. Mas pinapahalagahan natin ang mga bagay na pinaglaanan natin ng effort. Kaya kung gusto mong unahin ka ng ibang tao, hindi mo kailangang ikaw lagi ang magbigay. Minsan, kailangan mong hayaan silang mag-invest sa'yo. Bakit? Kasi kapag ang isang tao ay may oras, emosyon, at effort na inilaan para sa'yo, mas nagiging mahalaga ka sa kanila. Hindi dahil sinabi mong mahalaga ka, kundi dahil sila mismo ang nagbigay ng halaga sa'yo sa pamamagitan ng ginagawa nila. Paano ito gawin sa tamang paraan? Una, bigyan sila ng pagkakataon na tumulong sa'yo. Kapag may inaalok silang tulong, huwag mong laging tanggihan. Minsan, sa simpleng oo nga, salamat ha, napaparamdam mo na may silbi sila sa buhay mo. Pangalawa, huwag laging ikaw ang gumagawa ng paraan. Sa relasyon, kung palagi kang nagbibigay, nag-a-adjust, at gumagawa ng effort,
ikaw lang ang nag-i-invest. Subukan mong umatras ng konti. Tingnan mo kung sila ba mismo ay gagawa ng paraan para sa'yo. Pangatlo, ipakita mong may halaga ang oras mo. Halimbawa, kapag nag-set kayo ng lakad at palagi silang late or nagka-cancel, huwag mo lang palagpasin. Sabihin mong busy ka rin at mahirap kang makuha sa panahon ngayon. Kapag nakita nilang hindi ka basta-basta, mas mag-iingat sila sa pagtrato sa'yo. Pang-apat, huwag mo silang gawing VIP agad. Kung bago pa lang kayo sa isa't isa, huwag mo silang unahin agad sa lahat ng bagay. Hayaan mong maramdaman nila na may kailangan din silang gawin para mapalapit sa'yo. Paalala mula sa Stoic Wisdom. Hindi natin kontrolado ang damdamin ng iba, pero may kontrol tayo sa kung paano natin itinuturo sa kanila kung paano tayo tratuhin. Kapag hinahayaan mong sila ang mag-invest sa'yo, unti-unti nilang mararamdaman na hindi ka basta-basta. At dahil dito, mas tataas ang value mo sa mata nila. Pero syempre, huwag kang maging demanding o parang laging may utang sila sa'yo. Ang tamang approach, magbigay ka rin, pero siguraduhing may balanse. Gawin mong mutual ang effort. Kapag sila ay gumagawa ng paraan, saka mo sila bigyan ng mas malalim na access sa'yo. Ano ang epekto nito? Kapag may investment sila sa'yo, mas nagiging committed sila. Ayaw ng isang taong basta-basta mawalan ng bagay na pinaghirapan nila. At kapag naramdaman nila yan, magiging mas priority ka sa buhay nila. Hindi dahil nagpumilit ka, kundi dahil pinili ka nila. Number 5. Unahin ang sariling pangangailangan. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakalang kapag inuuna mo ang sarili mo, selfish ka. Pero ang totoo, ayon sa Stoic philosophy, ang tunay na respeto ay nagsisimula sa sarili. Kung gusto mong maging priority ng ibang tao, kailangan ikaw mismo, marunong kang unahin ang sarili mong pangangailangan. Bakit ito mahalaga? Kasi kapag palagi mong inuuna ang iba, kahit hindi ka na okay, kahit pagod ka na, kahit nasasaktan ka, ikaw ang unang natatalo. At ang masakit pa doon, hindi ka rin nila mas pinapahalagahan. Paano ito gawin? Una, mag-set ng standards. Alamin mo kung ano ang deserve mo. Kung alam mong hindi ka tinatrato ng maayos, kung alam mong ginagamit ka lang, bakit mo papipilitin? Hindi lahat ng tao ay dapat manatili sa buhay mo. Pangalawa, piliin mong mapalibutan ng mga taong nakikita ang halaga mo. Kapag lagi mong pinipilit ang sarili mo sa mga taong hindi interesado o walang effort, nawawalan ka ng energy para sa mga taong tunay na nagmamalasakit. Ilaan mo ang oras mo sa mga taong pinapahalagahan ka rin. Pangatlo, mag-invest sa sarili. Maglaan ng oras para sa mental health mo, physical health, growth at dreams. Mag-aral, magpahinga, magdasal, mag-ehersisyo, mag-reflect. Kapag pinaprioritize mo ang sarili mong well-being, nagiging mas buo ka at mas nakikita ng tao yung strength mo. Pang-apat, huwag mong hintayin na maubos ka muna bago mo alagaan ang sarili mo. Maraming tao ang nagbibigay at nagbibigay hanggang sa wala nang matira sa kanila. At ang masakit, kapag naubos ka na, madalas sila rin ang unang umaalis. Kaya bago mo ibigay ang buong puso mo, siguraduhin mong ikaw din ay inaalagaan mo. Sabi ni Epictetus, hindi mo kontrolado kung paano ka tratuhin ng iba, pero kontrolado mo kung ano ang tinatanggap mo mula sa kanila. Kung ayaw mong tratuhin ng masama, huwag mo itong payagan. Kung gusto mong pahalagahan, turuan mo silang pahalagahan ka sa pamamagitan ng pagpapahalaga mo sa sarili mo. Ano ang epekto nito? Kapag nakita ng tao na marunong kang tumayo para sa sarili mo, na marunong kang tumanggi, na marunong kang pumili, mas nirerespeto ka nila. At kapag may respeto na sila, doon ka nagiging priority. Hindi ito pagiging masama, hindi ito pagiging matigas ang puso. Ito ay pagiging tunay na may malasakit sa sarili. At sa bandang huli, ang taong marunong unahin ang sarili sa tamang paraan, ay siya ring taong kayang magmahal at magbigay ng buo. Number 6. Huwag mo sila gawing sentro ng mundo mo. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ng maraming tao sa relasyon, romantic man, pamilya o kaibigan, ay ang gawin ng isang tao bilang sentro ng mundo nila. Yung tipong lahat ng oras mo, lahat ng energy mo, lahat ng galaw mo, umiikot na lang sa kanila. At kapag sila ay naging malamig o hindi na kasing responsive, guguho ang mundo mo. Pero heto ang katotohanan. Ang tao ay mas naa-attract sa mga taong hindi nakadepende sa kanila. Mas na-appreciate nila yung taong may sariling mundo, sariling pangarap at sariling direksyon sa buhay. Bakit hindi dapat sila ang sentro ng mundo mo? Una,
nakakababa ng value. Kapag obvious na sila ang priority mo at ikaw, hindi mo kayang tumayo ng mag-isa, nawawala ang sense of challenge. At kapag walang challenge, nawawala ang attraction. Pangalawa, nakakasakal. Kahit gaano ka pa nila kamahal, kapag lahat ng kilos mo nakafocus sa kanila, posibleng makaramdam sila ng pressure. At kapag nasakal ang isang tao, natural lang na lumayo. Pangatlo, nawawala ang sarili mong pagkatao. Kapag ikaw ay palaging nakadepende sa validation at atensyon ng iba, unti-unti mong nakakalimutan kung sino ka. Hindi ka na sarili mong tao, isa ka na lang extension ng buhay nila. Ano ang dapat mong gawin? Una, balikan mo ang sarili mong goals. May mga pangarap ka rin, di ba? May mga bagay kang gusto mong gawin para sa sarili mo. Balikan mo yon. Gamitin mo ang energy na dati mong ibinuhos sa kanila para buuin ulit ang sarili mo. Pangalawa, gumawa ng sarili mong routine. Hindi lahat ng araw kailangang nakabase sa oras nila. Mag-set ka ng schedule na para lang sa'yo. Oras para sa pag-aaral, oras para sa kalusugan, oras para sa kapayapaan. Kapag may sarili kang routine, mas magiging buo ang pagkatao mo. Pangatlo, alagaan ang mga existing relationships mo. Friends, pamilya, mentors. Huwag mo silang pabayaan habang busy ka sa isang tao. Minsan kasi, nakakalimutan natin ang ibang mahalaga sa atin dahil sa iisang tao lang. At kapag nawala yung taong yon, saka pa lang natin marirealize na wala na rin tayong ibang connection. Sabi ni Marcus Aurelius, ang buhay mo ay kasing halaga ng mga iniisip at pinapahalagahan mo. Kung lahat ng focus mo ay nasa isang tao lang, delikado, kasi nawawala ka sa sariling mundo mo. Ano ang epekto nito? Kapag nakita nilang kaya mong tumayo ng mag-isa, kapag nakita nilang hindi ka desperado sa atensyon nila, at kapag nakita nilang ikaw ay masaya at buo kahit wala sila, mas magiging interesado sila sa'yo. Mas gugustuhin ka nilang unahin kasi hindi ka needy, at mas gugustuhin ka nilang kasama kasi may sariling kulay ang mundo mo. Number 7. Tigilan ang palaging pag-una ng kumustahan. Napansin mo ba, sa isang relasyon o pagkakaibigan, ikaw na lang palagi ang nauunang mga musta. Mag-chat, tumawag, o magplano. At kapag hindi ka na nagparamdam, wala rin silang effort. Masakit, pero totoo. Kapag ikaw ang palaging nauuna, mas madali kang baliwalain. Bakit? Kasi nasasanay sila na ikaw lagi ang gumagawa ng paraan. Hindi na nila kailangan mag-effort. Nawawala ang balance. At kapag wala ng balance, hindi ka na priority, kundi parang option na lang. Ano ang dapat mong gawin? Una, mag-step back. Subukan mong hindi mag-message muna. Tingnan mo kung sila ba ang unang magpaparamdam. Hindi ito silent treatment, ito ay testing kung may halaga ka ba talaga sa kanila. Kapag gusto ka talaga ng isang tao, kaibigan man o partner, hahanap sila ng paraan para kumonekta sa'yo. Pangalawa, punuin mo ang oras mo ng mga bagay na mas makabuluhan. Imbes na maghintay ng reply o mag-isip kung ano ang isusunod mong message, gawin mong busy ang sarili mo. Basahin mo ulit ang paborito mong libro. Mag-exercise, mag-focus sa goals mo. Kapag hindi sila nagparamdam at ikaw ay patuloy sa pag-grow, panalo ka pa rin. Pangatlo, alamin mo ang pattern. Kapag minsan lang nangyayari, baka busy lang sila. Pero kapag paulit-ulit ka nang hindi pinapansin maliban na lang kung ikaw ang nauuna, may pattern na yan. At kailangan mong tanungin ang sarili mo. Bakit ako nagpupumilit sa taong hindi nagpapakita ng effort? Ayon sa Stoicism, hindi mo kontrolado kung paano kikilos ang ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Kapag natutunan mong i-pull back ang sarili mo sa mga taong hindi nagbibigay ng parehong effort, napapalaya mo rin ang sarili mo mula sa emotional exhaustion. Minsan, ang pananahimik ay mas malakas kaysa sa kahit anong mensahe. Dahil sa katahimikan, malalaman mo kung sino talaga ang gustong manatili sa buhay mo at sino ang hindi. Ano ang epekto nito? Kapag tumigil ka sa kakauna at nakita nila na hindi ka palaging available, unti-unti silang mag-iisip. Asan na siya? Bakit hindi na siya nagme-message? Nawala ba ang interest niya? At sa moment na yon, nag-shift na ang power mula sa pagiging ikaw ang laging humahabol, papunta sa pagiging ikaw ang hinahanap. Number 8. Gawin mong ikaw ang source ng sarili mong kaligayahan. Isa sa mga pinakamatibay na sikreto para maging priority ka ng ibang tao ay ito. Matutong maging masaya kahit mag-isa. Bakit? Kasi ang taong marunong pasayahin ang sarili, hindi kailanman nagmumukhang desperado. At tandaan mo, desperation is unattractive.
independence is powerful. Bakit importante ang sariling kaligayahan? Kapag nakadepende ang kaligayahan mo sa ibang tao, kung kailan ka lang nila kinakausap o kung gaano ka nila pinapansin, nagiging kontrolado ka ng damdamin nila. At kapag hindi nila nabigay ang gusto mo, bigla kang babagsak, malulungkot, at mawawalan ng gana. Ang Stoic philosophy ay nagtuturo ng isang simpleng prinsipyo. Ang kaligayahan ay hindi dapat manggaling sa labas. Nasa loob mo yan. Paano mo ito magagawa? Una, alamin kung ano ang nagpapasaya sa iyo na walang kinalaman sa ibang tao. Ano ba yung mga simpleng bagay na nagpapagaan sa pakiramdam mo? Pagbabasa, pag-eehersisyo, paglalakad, pagsusulat, gawin mong parte ng buhay mo yan. Pangalawa, maglaan ng me time. Kahit gaano ka kabisi, maglaan ka ng kahit 30 minuto kada araw para lang sa sarili mo. Walang cellphone, walang distractions. Ikaw lang at ang katahimikan. Sa ganitong paraan, mas makikilala mo ang sarili mo at doon mo matutuklasan ang kaligayahan na hindi nakasandal sa iba. Pangatlo, itigil ang mindset na kulang ako kapag wala siya. Hindi totoo yan. Ang buong pagkatao mo ay hindi kailanman nakadepende sa isang tao lang. Kapag iniisip mong hindi ka buo hanggat wala sila, inaalis mo ang kapangyarihan sa sarili mo. Pang-apat, gumawa ng mga goal na para sa'yo. Kapag may sarili kang direksyon sa buhay, career, skills, business, or personal growth, mas nagiging buo ka. At mas pinapahalagahan ka ng tao kapag nakita nilang hindi lang sila ang mundo mo. Sabi ni Seneca, ang pinakakalayaan ay ang hindi mo na kailangan ang ibang tao para maging masaya ka. Kapag nahanap mo ang peace at joy mula sa loob, walang makakabali sa iyo. Dahil kahit sino pa ang mawala, buo ka pa rin. Ano ang epekto nito? Kapag ikaw ay masaya at kontento sa sarili mong buhay, nagiging mas attractive ka sa paningin ng iba. Bakit? Kasi hindi mo sila hinahabol, hindi ka umaasa, hindi ka nakadepende. At doon mo mararamdaman ang shift. Ikaw na ang hinahanap, ikaw na ang ginugustong makasama. Dahil iba ang aura ng taong masaya kahit wala ang atensyon ng iba. Number 9. Matutong umalis kung kailangan. Ito ang pinakahuling teknik at marahil ang pinakamahirap gawin. Pero sa totoo lang, ito rin ang pinakamakapangyarihan. Matutong umalis kung hindi ka na pinapahalagahan. Matutong lumayo kapag paulit-ulit kang binabaliwala. Matutong bitawan ang mga taong ayaw ka namang hawakan ng buo. Bakit kailangan mong matutong umalis? Dahil kung hindi ka aalis sa maling sitwasyon, ikaw ang laging masasaktan. Kahit anong effort ang ibigay mo, kahit anong tiis ang gawin mo, kung ang isang tao ay hindi ka kayang pahalagahan, hindi mo sila mapipilit. Ayon sa Stoicism, hindi mo kontrolado ang actions ng ibang tao. Pero kontrolado mo kung mananatili ka sa sitwasyong hindi ka na masaya. Paano mo ito gagawin ng may dignidad? Una, maging honest sa sarili mo. Tama pa ba ito? Masaya ka pa ba? May respeto pa ba? Kapag wala na, huwag mo nang takpan ng baka magbago pa siya. Tanggapin mo ang totoo, hindi lahat ng relasyon ay para sa panghabang buhay. Pangalawa, huwag magpaalam sa paraang masyadong emosyonal. Hindi mo kailangang gumawa ng drama. Sa halip, maging kalmado, mahinahon at klaro. Umalis ka hindi dahil galit ka, kundi dahil mahal mo ang sarili mo. Pangatlo, huwag mong hintayin na ikaw pa ang tuluyang mawala ng halaga sa sarili mo. Kapag pinilit mong manatili sa isang lugar kung saan hindi ka na pinapansin, unti-unti kang mawawala, hindi lang sa mata nila, kundi sa mata mo rin. Pang-apat, tandaan mong ang pag-alis ay hindi kahinaan. Sa Stoic thinking, ang pagbitaw ay isang anyo ng lakas. Lakas na sabihin, hindi ito tama para sa akin, karapat-dapat ako sa mas mabuti. Sabi ni Epictetus, huwag mong itali ang sarili mo sa mga bagay na wala kang kontrol. Kapag oras na para bitawan, bitawan ng may dignidad. Ang pag-alis ay hindi pagkatalo. Ito ay isang desisyon na piliin ang sarili mong kapayapaan. At kapag pinili mo ang kapayapaan, pinapakita mo sa mundo at sa sarili mo na may halaga ka. Ano ang epekto nito? Kapag nakita ng isang tao na handa kang umalis kung hindi ka pinapahalagahan, matututo silang respetuhin ka. Dahil alam nilang hindi ka basta-basta. Hindi ka natatakot mag-isa. Hindi ka takot sa pagkawala dahil buo ka. At ang taong buo ay siyang inuuna ng iba. Ngayong nadaanan na natin ang 9 na makapangyarihang paraan para maging priority ka ng ibang tao, may gusto lang akong ipaalala.
Hindi mo kailangang magmakaawa para pahalagahan ka. Hindi mo kailangang magbago para lang magustuhan ka. At lalong hindi mo kailangang ibigay ang buong sarili mo sa taong hindi naman kayang mag-effort para sa'yo. Ang tunay na halaga mo hindi nakabase sa dami ng atensyon na natatanggap mo, kundi sa kung paano mo tinatrato ang sarili mo araw-araw. Kapag pinili mong unahin ang sarili mong respeto, kaligayahan at kapayapaan, makikita at mararamdaman yan ng iba. At oo, maaaring hindi agad-agad nila makita ang pagbabago. Maaaring may umalis, may hindi makaintindi, o may magtampo. Pero tandaan mo ito, ang taong tunay na para sa'yo, hindi mo kailangang habulin. Sila mismo ang lalapit kapag nakita nilang ikaw ay marunong magpahalaga sa sarili mo. Ayon sa Stoic philosophy, ang control ay laging nasa sarili mo, hindi sa ibang tao. Kaya sa halip na pilitin mong maging priority sa mata nila, maging priority ka muna sa mata mo. Kapag buo ka, hindi mo kailangang manghingi ng pansin. Kapag buo ka, ikaw ang pipiliin. Kapag buo ka, ikaw ang uunahin. Maraming salamat sa panonood. Kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share sa iba pang nangangailangan ng ganitong kaalaman. Mag-iwan ka rin ng comment. Anong teknik sa siyam ang gusto mong simulan sa sarili mo ngayon? At gaya ng lagi naming paalala dito sa Tagalog Stoic Wisdom, panahon na para piliin mo ang sarili mo. Dahil ang respeto nagsisimula sa loob. Hanggang sa susunod na video, paalam at manatiling matatag.